Sa video na to, susubukan nating sagot ang tanong na kaya na bang talunin ngayon ni Luffy si Kizaru? Last chapter 1090, gumamit si Kizaru ng Sacred Yata Mirror para mag-teleport or travel with the speed of light sa loob ng Egghead Island. Nakaklash niya si Sentomaru dahil dito. At the same time, naramdaman din ni Luffy ang pagdating niya sa isla. Ang key moment sa scene na to is mukhang pinagpawisan at kinabahan ng slight si Luffy. Based yun sa facial expression niya sa panel na to. So, balikan natin ang tanong ko sa start ng video na to. Kaya na bang talunin ni Luffy si Kizaru ngayon? Ang personal na sagot ko dyan is oo. Dahil sa major power-ups ni Luffy last Wano arc, lalo na sa addition ng Gear 5, possible na kaya na nga niya si Kizaru ngayon. Dahil sa awakening ni Luffy, pwede nating sabihin na wala nang imposible sa kanya ngayon. Kasi nga, ang limitasyon lang ng Nika Fruit ability niya ay ang limitasyon mismo ng imagination ng user nito. So kung malawak at creative ang user nito, limitless ang power ng Nika Fruit. Pero maging objective pa rin tayo. Sabihin natin na ang mga advantage at abilities ni Kizaru, paano to i-handle or ika-counter ni Luffy para i-defend ang sagot ko na kaya na ngayon ni Luffy si Kizaru. Una, lugia ang Devil Fruit ni Kizaru at pwede siyang maging untouchable or maging light. Well, obvious ang sagot dito. Dahil sa advanced armament haki ni Luffy, Ryo at Nika Fruit, kayang-kaya na niyang mahawakan at masaktan si Kizaru. Baka nga kaya pa niyang ibato pabalik kay Kizaru ang mga light beams nito. Next, extreme speed or light speed. May future sight na or advanced observation haki si Luffy. Magagamit niya ito para ma-anticipate at ma-counter ang mga atake sa kanya ni Kizaru. Oo, mabilis nga si Kizaru, pero mabilis din si Luffy. At siguro may mga times na mauunahan siya ni Kizaru, pero kayang-kaya niya at pwede siyang makagawa ng mga openings, lalo na kung ginamit ni Luffy or minaximize ang future sight niya. Pinakahuli, unknown potential at awakening. Dito, hindi pa natin alam ang max potential ni Kizaru. Kasi based sa mga nakita natin sa manga at anime, hindi pa siya nagseryoso talaga or nagbigay ng 100% niya. Baka nga kahit 80% hindi pa niya binigay eh. So, ang awakening at other techniques or moves niya ay posibleng makita pa lang natin sa mga susunod na chapters. Baka may light night form pala siya or angel form, di ba? Siguro yun yung awakening niya. So kung ganun man, kaya pa rin ba siya ni Luffy? Ang sagot ko is oo, pero magiging sobrang close ng fight nila. Ang nag-iisang reasoning ko lang naman dito is yung reason din na nabanggit ko kanina. Unlimited ang potential ng Nika Fruit ni Luffy. At ang posibleng makatalo lang nito para sa akin is sobrang lakas na Conqueror's Haki. Sa lahat ng nakita ko sa One Piece ngayon, yun lang at yung Black Hole ability ni Blackbeard yung pwedeng kumounter kay Luffy. At sa Nika Fruit ability niya. Pero debatable pa yun ha. Kasi sa sobrang lakas na ng haki ni Luffy ngayon, posible na kahit hindi niya gamitin yung Nika Devil Fruit niya is makakapalag pa rin siya. So overall, yun yung dahilan ko kung bakit ko pinipili si Luffy. Sobrang lakas ng haki niya, tapos sobrang lakas at bagay na bagay din sa kanya ang Devil Fruit niya. Kasi nga 'di ba, pag mas creative at mas malawak ang imagination ng user ng Nika Fruit, is mas magiging malakas ito or mas magiging mapanganib ito. At ang posible lang na maka-counter dito para sa akin is sobrang lakas na Conqueror's Haki na hindi pa natin nakikita kay Kizaru. Yun, overall, feeling ko magiging sobrang close fight nito pero kay Luffy pa rin ako. So yun,
Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Kita-kita ulit tayo sa next video.